Linguistika. Ang linguistika ay ang sangay na siyang nag-aaral ng wika at paano nakakaapekto ito kasabay ang mga kultura dito at kung saan ito nagmula. At isa sa kilalang linguistika sa Pilipinas ay si Ernesto Andres Constantino. Ang linguistika ay isang pag-aaral tungkol sa teoryang nagpapatunay sa mga wikang ginagamit na kailanman di mawawala at naniniwala ang mga linguistika na ang wikang ito ang patungo sa maunlad na bansa para sa iisang komunikasyon sa mundo sa pagkakaunawaan at sa pagkakaintindihan ng bawat tao. Sino nga ba si Ernesto Andres Constantino? Noong Agosto 25, 1930 sa bayan ng Santo Domingo, Nueva Ecija. Si Andres Constantino ay anak ng mag-asawang sina Placido Constantino at Gregoria Andres. Pangatlo siya sa 7 magkakapatid, 5 lalaki at 2 babae. Makaraang makapagtapos sa paaralan ng sekundarya, lumuwas sa Kaminiraan si Constantino upang ipagpatuloy ang kaniyang edukasyon. Bata pa lamang masasabi malapit na sa puso ni Constantino ang wika. Kaya nang pumasok siya sa Universidad ng Pilipinas o kilala bilang UP para sa kanyang edukasyong pangkolehiyo, pinili niya makapagdalubhasa rito. Bagamat makikilala si Constantino bilang tagapagpataguyod ng Filipino, nagsimula siya bilang mag-aaral ng wikang Ingles sa di-graduado antas. Noong 1953, nagtapos siya bilang cum laude sa programang Bachelor of Arts, major in English, sa general weighted average na 1.68. Makaraang magtapos, agad na pumasok sa graduate school ng UP si Constantino kung saan pinili niyang magpakadalubhasa sa linguistika. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, agad siyang nabigyan ng posisyong pampagtuturo sa UP, Department of Oriental Languages and Linguistics o DOLL. Noong Hunyo 18, 1959, itinalaga si Constantino bilang katuwang ng propesor ng linguistika. Sa pagtatapos ng kanyang kontrata, agad siyang itinalaga sa isang bagong posisyon. Hindi pa man nagtatagal si Dr. Constantino sa kanyang tanggapan bilang tagapangulo ng DOLL, kinailangan niyang tumungo sa Estados Unidos bilang isang fellow ng John Simon Guggenheim Memorial Foundation sa larangan ng linguistika noong 1963. Noong Oktubre 1967, sa paglisan ni Constantino patungo sa Hawaii, itinalaga ang kanyang kasamahang guro sa departamento na si Consuelo Paz, instructor ng linguistika, bilang pansamantalang tagapangulo. Inaresto rin si Constantino noong 1973 dahil umano sa pagtuturo ng literaturang radikal. Ngunit sa isang panayam, sinabi ni Dr. Pamela Constantino na hindi totoo ang paratang na ito. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa pagganap ni Constantino sa kanyang tungkulin bilang tagapangulo ng departamento. Sa katunayan, bago siya magbitiw noong 1974, pinalitan ng pangalan ng departamento patungo sa Department of Filipino and Philippine Languages. Sa edad na 85, umanaw si Ernesto Constantino sanhi ng stroke noong Hulyo 21 sa Nueva Ecija, ang kanyang bayang tinubuan. Noong Agosto 26, 2016, anibersaryo ng kanyang kaarawan, inaalay ng UP Department of Linguistics at UP College of Social Sciences and Philosophy ang Paglingon, isang serye ng mga lektura kay Constantino na idinao sa bulwagan ng dangal. May mga 11 na artikulo ang kanyang naisulat mula 1959 hanggang 1970. Isinulat niya noong 1964 ang Sentence Patterns of the 10 Major Philippine Languages na naghahambing sa instruktura ng mga pangungusap sa Tagalog, Waray, Bicol, Cebuano, Hiligaynon, Tausog, Ilocano, Ibanag, Pangasinense, Kapampangan. Sa 1965, lumabas ang kanyang The Sentence Patterns of 26 Philippines Pangungusap Language. Tinalakay dito ang uri ng mga pangungusap batay sa istruktura na bumubuo dito at ang mga kaukulang transformasyon. Ikinumpara rito ang mga major na wika at ang iilang minor na wika tulad ng Abaknon, Bulinaw, Botolan, Isinay, Itbayat, Itneg, Ivatan, Malawig, Manobo,
Sama-Pangeni, Igorot, Tausog, Ternate, Tingguian, Ilianon at Iyugad. Noong 1970 ay isinulat niya ang Tagalog and other major language of the Philippines na naglalahad ng deskripsyon at ebalwasyon sa mga naisagawang pag-aaral sa lingwistika ng Pilipinas mula sa panahon ng mga Kastila hanggang 1970. Lumabas ang pre-publication na issue ng kanyang English-Filipino Dictionary noong 1976 at noong 1977 naman ay lumabas ang diksyonaryo Filipino-English. Bukod dito, nasulat rin niya ang mga sumusunod na mga bilingual diksyonaryo sa Ingles at Ilocano: Aklanon, Bicol, Cebuano, Kapampangan, Kinaraya, Pangasinan, Romblomanon, Sambal, Waray-Waray, Tausog, at ang Comparative Dictionary of Tagalog. Noong 1982, inilathala ni Constantino ang Isinay Text and Translation, ang kanyang unang aklat ng mga katutubong panitikang bayan. Naglalaman ito ng mga tinipon at isinalin sa Ingles na mga tekstong Isinay mula sa 3 bayan ng Nueva Vizcaya: Dupas del Sur, Bambang at Aritao. Karamihan sa mga tekstong sa aklat na ito ay pasalita. Kinalap ang mga ito sa pamamagitan ng pagre-record sa mga datos mula sa mga importanteng Isinay gamit ang tape recorder. Mula 1,963 hanggang 1,982. Ngunit may ilan ding sinulat munang mga importante bago inirecord. Dalawa ang ginamit na pamamaraan sa pagsasalin ng mga ito sa Ingles. Una, pagsasalin muna sa Ilocano ng mga katutubong speaker ng Isinay bago isalin ni Constantino sa Ingles. Katutubong speaker ng Ilocano si Constantino. At ikalawa, pagsasalin ng mga katutubong speaker. Kabilang sa mga tekstong tinipon sa aklat na ito ang mga kwento, alamat, pabula, kasaysayang pasalita, bugtong, salawikain, awiting pangkasal at pampatulog ng mga bata, awiting pangpasko, mga autobiografiya, tala-arawan, dula at dasal. Lubusang naging aktibo si Constantino sa pakikibahagi sa 2 kombensyong konstitusyonal na isa sa mahahalagang isyong pinagtalunan ang probisyon sa wikang pambansa. Isang lingwistika at tunay na tagapagtaguyod ng pambansang pagkakaisa at pagkakakilanlan, naghandog si Constantino ng solusyong matatawag na regionalismong pangwika sa pamamagitan ng universal approach sa pagbuo ng wikang pambansa na ngayon kinikilala bilang Filipino. Sa pamamagitan ng mga bagong pamamaraang bunga ng pag-unlad sa modernong lingwistika sa kanyang panahon, ipinakita ni Constantino ang pagkakatulad ng mga wika ng Pilipinas sa grammar na matatagpuan ang deep structure ng mga ito. Dahil dito, tinangka niyang bumuo ng iisang grammar lamang ng mga wika ng Pilipinas at pinatunayang posible ito. Iniangkop ni Constantino ang kanyang mga natutuhan sa Estados Unidos sa konteksto ng Pilipinas upang sa duloy makaambag sa paghahanap ng solusyon sa mga suliraning pangwika ng kanyang sariling bayan. Sa loob ng mahabang panahon, ginugol ni Constantino ang kanyang lakas sa pananaliksik tungkol sa mga katutubong wika ng Pilipinas. Partikular ang kanilang pagkakatulad sa estrukturang sa layuning magpatibay at maitaguyod ng isang konsepto ng wikang pambansa. Kaya naman, maituturing si Constantino bilang isang susing tauhan sa pagpapatibay ng Filipino bilang wikang pambansa na mapagpatibay ang isang bagong konstitusyon noong 1987 sa ganang mananaliksik. Maituturing din si Constantino bilang isang haligi ng lingwistikang pangwika sa Pilipinas.